Bakit nga ba tayo binigyan ng Diyos ng kalayaan sa pagpili? Ano ang kahulugan ng free will sa ating buhay? Samahan ninyo ako habang ating tuklasin ang mga sagot mula sa Biblia. Mayroon ba tayong control sa ating buhay? O nakalaan na ba ang ating kapalaran mula pa sa simula? Ang kalayaan sa pagpili o free will ay isang konsepto na napapaisip sa ating. Alamin natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Ang buhay ay puno ng mga pagpipilian mula sa maliit hanggang sa malaking desisyon. Lagi tayong nahaharap sa mga kusada, pero ano nga ba ang nasa likod ng ating kakayahang magpasya? Samahan ninyo ako habang ating tuklasin ang regalo ng kalayaan sa pagpili mula sa Diyos. Kung tayo ay may kalayaan sa pagpili, bakit may mga taong nagdurusa? Bakit may mga taong nagkakamali? Ang kalayaan sa pagpili ay isang misteryo. Pero sa Biblia, nakikita natin ang mahapahiwatig ng kahulugan nito. Ang kalayaan sa pagpili ay isang regalo mula sa Diyos. Ito ay isang konsepto na nabibigay sa atin ng kakayahang magpasya para sa ating sarili. Ito ay isang regalo mula sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magkaroon ng tunay na relasyon sa Kanya. Ngunit bakit nga ba tayo binigyan ng kalayaan sa pagpili? Una rito ay, ang free will ay napapakita ng tunay na pag-ibig. Ang Biblia ay nagtuturo na ang pag-ibig ay hindi sa pilitan. Ang tunay na pag-ibig ay isang malayang pagpili. Sa Deuteronomio 30, versikulo 19, sinabi ng Diyos, pinili ko sa harap mo ngayon ang buhay at ang pagpapala, upang ikaw ay at ang iyong mga anak ay mabuhay. Ang Diyos ay nais na piliin natin siya ng ating sariling kalooban. Ang pagpili na mahalin ng Diyos ay nagbibigay na mas malalim na kahulugan sa ating relasyon sa Kanya. Ang kalayaan sa pagpili ay mahalaga para sa tunay na pag-ibig. Kung wala tayong kalayaan na pumili, hindi natin tunay na may papakita ang ating pagmamahal sa Diyos. Ang pagpili na mahalin ng Diyos ng ating sariling kalooban ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa ating relasyon sa Kanya. Pangalawa ay ang free will ay para subuhin ang ating pananampalataya. Ang kalayaan sa pagpili ay nagbibigay din sa atin ang pagkakataon na subuhin ang ating pananampalataya. Makikita sa Santiago 1, versikulo 2-4. Mag-alala kayo kapag kayo'y napaharap sa iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubuha ng pagtitiis, at hayaang makumpleto ang pagtitiis upang kayo'y maging ganap na at perpekto, na hindi kayo hulang sa anumang bagay. Ang pagpili na sundin ng Diyos kahit na mahirap ay napapakita ng tunay na debosyon at pagtitiwala sa Kanya. Ang kalayaan sa pagpili ay nabibigay sa atin ang pagkakataon na subukin ang ating pananampalataya at sundin ang Diyos kahit na mahirap. Ito napapakita ng tunay na debosyon sa Kanya. Pangalawa ay ang free will ay para sa pagunlad ng tao. Ang kalayaan sa pagpili ay mahalaga sa ating pagunlad bilang mga tao. Sa Galatia 5, versikulo 22-23, sinabi, ngunit ang buo ng Espiritu ay pag-ibig, kagalahan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagbibigay sa sarili. Walang batas laban sa mga bagay na ito. Ang pagpili ay gumawa ng mabuti ay nagpapalakas sa ating karakter at napapalalim ng ating relasyon sa Diyos. Pang-apat ay ang free will ay para sa Kanyang kaluwalhatian.
Ang Diyos ay nagnanais na luwalhatiin sa pamagitan ng ating pagpili na sundin siya. Sa unang Korinto 10, versikulo 31 sinabi, "Kaya't kung kumakain kayo, umiinom o gumagawa ng anumang bagay, gawin ninyong lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos." Ang ating kalayaan sa pagpili ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magpasalamat sa Kanya at magbigay ng kaluwalhatian sa Kanyang pangalan. Ang Diyos ay nagnanais na luwalhatiin sa pamamagitan ng ating pagpili na sundin siya. At ang ating kalayaan sa pagpili ay nabibigay sa atin ng pagkakataon na magpasalamat sa Kanya at magbigay ng kaluwalhatian sa Kanyang pangalan. Ang panglima ay ang Free Will Day. Bagamat binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan sa pagpili, mahalagang tandaan na ang ating kalayaan ay may limitasyon. Hindi tayo malaya na gawin ang ating mga gusto. May mga batas na kalikasan at mga moral na prinsipyo na dapat nating sundin. Ang tunay na kalayaan ay matatapos sa pagsunod sa kalooban ng Diyos dahil sa pamamagitan nito ay nakakamit natin ang tunay na kaligayahan at kapayapaan. Sa Juan 8, versikulo 36, sinabi ni Jesus, "Kung ang anak ay magpapalaya sa inyo, kayo'y tunay na magiging malaya." Ang tunay na kalayaan ay hindi ang kalayaan na gawin ang anumang ating gusto, ngunit ang kalayaan na mamuhay ay sa kalooban ng Diyos. Sa huli, ang tanong kung bakit tayo binigyan ng Diyos ng kalayaan sa pagpili isang misteryo, ngunit ang teksto sa Biblia ay nagbibigay sa atin ng pahiwatig kung bakit mahalaga ang kalayaan ito at kung paano ito magagamit para sa ating ikabubuti at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito'y napakahalagang regalo mula sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagkakataon ng magkaroon ng tunay na relasyon sa Kanya. Sa pamamagitan ng ating kalayaan, maaari natin piliin na mahalin siya, sundin siya at luwalhatiin siya. Ngunit dapat nating tandaan na ating kalayaan ay may limitasyon. Ang tunay na kalayaan ay matatapon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos.